natin muli ang ating mga Biblia. Doon po sa Acts, tayo magpapatuloy sa pag-aaral sa chapter 24, verses 10 hanggang 21. Acts 24, verse 10 hanggang 21. Acts 24, verse 10 hanggang verse 21. Now, bago tayo magpatuloy, naalala niyo po yung nangyari po sa verses 1 hanggang verse 9 na kung saan doon natin nakita yung paratang ni Tertulio na isang hired lawyer. No, sa panahon nila, doon ay inihayag niya ang kanyang sakdal laban kay Pablo. At kung matatandaan ninyo, meron pong tatlo na binigyang diin ni Tertulio patungkol sa kanilang accusation laban kay Pablo. At ang una doon ay si Pablo daw ang tagapagsimula ng kaguluhan. So ibig sabihin, pinapakita doon na si Pablo ay lumalabag sa Roman law. Kung matatandaan ninyo, ang bilin ng mga Roman government sa bawat mga itinalaga nila sa bawat bansa na kanila pong sakop ay panatilihin ang kapayapaan. Kaya magandang panimula ito kay Tertulio na ipakita na si Pablo ay isang lumalabag sa Roman law. Pangalawa, na accusation niya ay ang si Pablo daw ay pinuno ng isang sekta. So, sa panahon nila, ang sekta po ay ginagamit sa mga tao or grupo ng tao na nagpapasimula ng isang huwad na kilusan or huwad na grupo ng relihiyon. At meron siyang pinapahiwatig dito kay Felix na itong sekta nito ay maaaring maging threat para po sa Roman government, no? So again, it is a very good point na sinabi ito ni Tertulio. And pangatlo ay ang kanyang pangatlong paratang ay si Pablo daw ay lumalapastangan sa templo. Well, kung matatandaan ninyo, lahat po ng iyon ay kasinungalingan, no? Labis nilang kinamuyan si Pablo na to the point tinawag nila si Pablo bilang isang salot, di ba? So, ganun na lamang ang kanilang pagkagalit at pagbibigay ng diin laban kay Pablo na tinawag nila siya bilang isang salot. At tunay nga, doon natin nakita na totoo po ang sinabi ng Panginoon na ang sumusunod sa Kanya ay kakamuhian at pagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan. And this is a very good example na makita natin. Pawang kasinungalingan, lahat ng sinabi nila laban kay Pablo. And tunay nga po na ang lahat ng nagnanais na mamuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas po ng pag-uusig. No? Makaka-attract sila talaga ng hate from the world. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng kanilang ipinapamuhay ay magiging hayag, no, ang bawat kasalanan sa kadiliman dahil nga po sa liwanag ni Kristo na ipinapamuhay ng bawat mananampalatayang nagnanais na mamuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus. So ang challenge po sa atin last week is namumuhay ka ba bilang salot sa mundong ito? No? Kumusta po yung ipinamuhay natin itong nakaraang linggo? Naging salot po ba tayo sa mundo? No? Naging peste ba tayo sa mata ng mundo? No? Ang pamumuhay mo ba na may kabanalan kay Kristo ay nagdudulot ng sakit sa mundo dahil nahayag sa liwanag ni Kristo ang gawa nila sa kadiliman? Ganun ba ang buhay natin? Ganun ba ang ipinamuhay natin? So, yun ang ating natutunan mula doon sa accusation ni Tertulio laban kay Pablo. At ngayon naman, magpapatuloy tayo mula sa verse 10 hanggang verse 21 na kung saan ito na po yung depensa ni Pablo. Ngayon, papakinggan naman natin, titingnan natin ang depensa
ni Pablo. Tayo po'y magsitayo sa pagbabasa ng salita na ipapangaral ngayong hapon. Chapter 24, verse 10 hanggang 21. Nang siya'y hudyatan ng gobernador upang magsalita, si Pablo ay sumagot, "Yamang nalalaman ko na ikaw ay naging hukom sa loob ng maraming mga taon sa bansang ito, ay masigla kong gagawin ang aking pagtatanggol. Tulad ng nalalaman mo, wala pang 12 araw buhat nang ako'y pumunta sa Jerusalem upang sumamba. Hindi nila ako natagpuang nakikipagtalo sa kanino o kaya'y nanggugulo sa maraming tao sa templo man o sa mga sinagoga ni sa lungsod, ni hindi rin nila mapapatunayan sa iyo ang mga bagay na ngayoy kanilang ibinibintang sa akin. Ngunit, ito ang inaamin ko sa iyo, na ayon sa daan na kanilang tinatawag na sekta, ay sinasamba ko ang Diyos ng aming mga ninuno na pinaniniwalaan ng lahat ng bagay na alinsunod sa kautusan o nasusulat sa mga propeta. Ako'y may pag-asa sa Diyos na siya rin namang inaasahan nila na magkakaroon ng muling pagkabuhay ng mga matuwid at ng mga hindi matuwid. Dahil dito'y lagi akong nagsisikap na magkaroon ng isang malinis na budhi sa Diyos at sa mga tao. Nang makaraan ng ilang taon ay naparito ako upang magdala sa aking bansa ng mga limos at mag-alay ng mga handog. Samantalang ginagawa ko ito, natagpuan nila ako sa templo na ginagawa ang ritual ng paglilinis na walang maraming tao ni kaguluhan. Ngunit may ilang Hudyo roon na galing sa Asya na dapat naririto sa harapan mo at magsakdal kung mayroon silang anumang laban sa akin. O kaya'y hayaan ng mga tao ring ito na magsabi kung anong masamang gawa ang natagpuan nila nang ako'y tumayo sa harapan ng Sanhedrin. Maliban sa isang bagay na ito, na aking isinigaw habang nakatayo sa gitna nila, tungkol sa pagkabuhay ng mga patay, ako'y nililitis sa harapan mo sa araw na ito." Tayo po'y manalangin. Patuloy namin hinihingi, Panginoon, ang kalakasan ng aming mga pisikal na pangangatawan at ang aming mga espiritual na mga tenga na makarinig at makaunawa ng iyong salita sa pamagitan ng Espiritu Santo. Naway palakasin mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, at patuloy na udyokin at hubugin ang bawat isa na bilang mga mananampalataya, kami din ay mga tapat na saksi mo na patuloy na ihayag ang Ebanghelyo, ano pa man ang sitwasyon at ano pa man ang mangyari. Nawa, Panginoon, ay tulungan mo kaming matutunan ito at isabuhay ito para sa iyong kalawalatian. Aming Ama, aming Diyos, aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Tayo magsiupo. Ngayon, makikita po natin dito again ang depensa ni Pablo. Napakatalino po, no? Ni Pablo. Lahat nung 3 accusations sa kanya, pinabulaanan niya yon. Nadepensahan yun ni Pablo. No? So again, dito niyo makikita ang papabulaanan ni Pablo ang 3 akusasyon sa kanya. Simulan natin sa verse 10. Now in verse 10, sabi dito, nang siya'y hudyatan ng gobernador upang magsalita, si Pablo ay sumagot. So parang makita nyo dito, tapos na si Tertulio. Ikaw naman. Parang gano'n. Ikaw naman, Pablo, it's your turn. Okay? And so, kung makikita niyo dito sa kanyang panimula, sa panimula ni Pablo, sabi niya, "Yamang nalalaman ko na ikaw ay naging hukom sa loob ng maraming mga taon sa bansang ito, ay masigla kong gagawin ang aking pagtatanggol." Now, kung matatandaan ninyo, at kung ikukumpara natin sa panimula ni Tertulio, ang panimula ni Pablo ay sadyang maiksi. No? Kumpara kay Tertulio, ito ay maikli at walang pambobola. Diba? Pansin niyo yun? Walang pambobola si Pablo. But, ang kanyang sinabi dito ay nagpapahiwatig na nawa, si Felix ay magkaroon ng patas na paglilitis. Kaya ang sinabi niya dito, "Alam ko na ikaw ay naging hukom sa loob ng maraming taon." Diba? Kaya masaya ako na ihayag ang aking pagtatanggol. So, ganon, sinimulan ni Pablo ang kanyang depensa. Now, tingnan natin ang unang depensa niya in verse 11 hanggang verse 13. Na kung mapapansin niyo po dito, sinabi niya na wala pang 12 araw, buhat na ako'y pumunta sa Jerusalem upang sumamba, at hindi nila ako natagpuang nakikipagtalo sa kanino man, o kaya nanggugulo sa maraming tao sa
templo man o sa mga sinagoga ni sa lungsod. So pinapakita dito ni Pablo na kay Felix na you can be sure na wala akong kaguluhang ginawa ni sa sinagoga man, una sa templo, sinagoga, ni sa lungsod. Nakita niyo yung kanyang pagkakaano doon? No? And in verse 13, hindi rin nila mapapatunayan sa iyo ang mga bagay na ngayon kanilang ibinibintang sa akin. Now, dito ay pinapatunayan ni Pablo na hindi siya nagsimula ng gulo. And this is his first defense sa unang accusation sa kanya na siya ay isang tagapagsimula ng kaguluhan. So, pinakita niya kay Felix, okay, unang accusation, ito ang aking sagot. And in verse 14 and 15, ito naman yung sagot niya sa pangalawang akusasyon. Tingnan niyo ang sinabi niya, ngunit ito ang inaamin ko sa iyo, na ayon sa daan na kanilang tinatawag na sekta. You see, di ba, anong pangalawang accusation ni Tertulio? Na si Pablo, na isang leader ng sekta, di ba? Na in a sense na itong sekta na to ay may maling katuruan at nagpapahiwatig ng threat sa Roman government. Now, tingnan nyo kung paano niya ipinesenta yung kanyang depensa patungkol sa accusation sa kanya na siya ay isang leader ng sekta. Sabi niya, ngunit inaamin ko sa iyo na ayon sa daan, which is pertaining to Jesus Christ, kasi ang Panginoong Yesus ang tawag sa kanya dati, the way, sa panahon nila. No? Na ayon sa daan, na kanilang tinatawag na sekta, tingnan nyo, ay sinasamba ko ang Diyos ng aming mga ninuno na pinaniniwalaan ng lahat ng bagay na alinsunod sa kautusan o nasusulat sa mga propeta. Ano pinapakita dito ni Pablo? Pinapakita niya na yung sekta na binabanggit ni Tertulio is the very belief na pinaniniwalaan ng mga Hudyo. Binabalik ni Pablo, no? Yung kanilang accusation na nagsisimula daw siya ng panibagong reliyon. Sabi niya, no. Yung sekta na sinasabi nila is actually pagsamba namin sa Diyos namin mga ninuno. At naniniwala kami sa kautusan at mga propeta. Pinapahiwatig dito ni Pablo, hindi magkaiba ito. Kung anong pinaniniwalaan nilang Diyos, kung anong pinaniniwalaan nilang kautusan at mga propeta, yun din ang aming pinaniniwalaan. And in verse 15, dinagdagan niya pa, ako'y may pag-asa sa Diyos na siya rin namang inaasahan nila. You see? Kung paano niya sinasali dito yung mga Hudyo, na magkakaroon ng muling pagkabuhay ng mga matuwid at ng mga hindi matuwid. So dito, binigyang diin ni Pablo ang resurrection. Now, to give you an idea, ang pagkabuhay muli, ang pagkaunawa ng mga Hudyo sa pagkabuhay muli is actually iba sa pagkaunawa ng pagkaunawa natin na mga Kristiyano sa pagkabuhay muli. Ang kanilang pagkaunawa sa resurrection ay isa sa mga reference noon ay sa Daniel chapter 12 verse 2. Now, I want to invite you, let's go to Daniel chapter 12 verse 2. Daniel chapter 12 verse 2. Okay. Chapter 12, verse 2. Sorry. Okay. Sabi dyan, marami sa mga natutulog. Oy, marami bang tulog dito ngayon? Sabi dito, marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan at ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang paghamak. So mapapansin niyo po dito, ito yung kanilang understanding ng resurrection. Hindi ito direkta patungkol sa pagkabuhay muli ng Mesaya,
Ngunit, ang kanilang pagkaunawa ay ang pagkabuhay muli na mangyayari sa panahon ng Messianic Kingdom. So, ibig sabihin, wala silang pagkaunawa na ang Messiah ay dapat magdusa, mamatay, at mabuhay muli. Kaya kung mapapansin ninyo at kung matatandaan ninyo, binabanggit ni Pablo lagi at tinuturo ng mga apostol na kailangang magdusa ng Messiah. May natatandaan kayo sa reading nyo sa New Testament? Binabanggit nila yun. Kailangang magdusa ng Messiah. But again, ang mga Hudyo, hindi nila tanggap yun. Kasi ang imahe nila ng isang Messiah or tagapagligtas ay isang matipuno, malakas, magaling makapaglaban, ganon, pisikal, hari. Kaya hindi nila matanggap, ang Messiah natin, papatayin, magdurusa? Ay, hindi yun. Now, ang concept naman nila ng resurrection is about sa reward and punishment for eternity. Kaya nang binasa natin dito sa Daniel chapter 12, verse 2. So, in verse 16, kung magpapatuloy tayo, sabi ni Pablo, dahil dito ay lagi akong nagsisikap na magkaroon ng isang malinis na buni sa Diyos at sa mga tao. Ngayon, ipinapakita dito ni Pablo na pareho ang kanilang kaisipan, pareho ang kanilang pinaniniwalaan na Diyos, pinaniniwalaan na kasulatan, at pinaniniwalaan na mangyayari. At hindi sila iba sa kung ano ang pinangahawakan ng mga Hudyo. At dahil doon, verse 16, ang paniniwalang iyon ang nag-uudyo kay Pablo, sabi niya dyan, na mamuhay ng may laging pagsusumikap, na magkaroon ng isang malinis na budhi sa Diyos at mga tao. Anong ibig sabihin dito ni Pablo? Ibig sabihin niya, dahil sa katotohanan ng iyon, specifically, na merong reward and punishment for eternity, sabi niya, dahil sa iyon, sinisikap ko. Verse 16. Na magkaroon ng isang malinis na budhi sa Diyos at sa mga tao. Ibig sabihin, sinisikap niya na magkaroon ng tamang pamumuhay sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao. At sinisikap niya ang pagkakaroon ng tapat na paglilingkod. So yun yung binibigyang linaw dito ni Pablo, na yung sekta na tinatawag nila Tertulio ay actually hindi threat para sa Roman government. But actually sila, sabi nga, ang mga Kristiyano dapat ang mga mas nakikitang sumusunod sa batas. Diba? Ganun ang dapat maging resulta sa atin ng katotohanan na ating pinanghahawakan. Maging malinis ang budi sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Hindi pwedeng Kristiyano ka pero ikaw pa yung hindi sumusunod sa batas. Hindi pwede yun, no? Kontra yun. So again, yun yung pangalawang sagot ni Pablo sa pangalawang akusasyon. Now, in verse 17 to 20, ito naman ang sagot ni Pablo sa pangatlong accusation. Ano accusation sa kanya na pangatlo? Nilalapastangan ang templo. Pero tingnan nyo kung anong sinabi ni Pablo. Nang makaraan ilang taon, so many years have passed, bumalik siya sa Jerusalem upang dalhin yung yung tulong. Di ba? Magdala sa aking bansa ng mga limos at mag-alay ng mga handog. Remember, bago bumalik si Pablo sa Jerusalem, di ba? Sinabihan niya yung mga churches na ihanda nyo na yung inyong mga tulong para sa mga mananampalataya doon sa Jerusalem. Ito yung binabanggit niya dito. At sa kanyang pagbalik doon, sabi niya in verse 18, samantalang ginagawa ko ito, natagpuan nila ako sa templo, na anong ginagawa? Ang ritual ng paglilinis. Kung matatandaan nyo, di ba? Dumaan si Pablo sa ritual ng paglilinis na walang maraming tao ni kaguluhan man. So pero, habang ginagawa yun ni Pablo, ano nangyari? Dumating yung mga taga-Asya. Yun yung binabanggit niya dito sa verse 19. Ngunit, may ilang Hudyo roon na taga-Asya. Tandaan niyo yun? I think that was in chapter 21. Di ba? Nung dumating yung mga Hudyo na taga-Asya, anong sinabi nila? Na nagdala daw si Pablo ng ng hentil sa templo at nilalapastangan ng templo. Pero tingnan nyo kung anong sinabi ni Pablo. Sabi niya, may ilang Hudyo roon na galing sa Asya na dapat naririto. Nakita niyo yung confidence ni Pablo? Yung mga nag-accuse sa akin na taga-Asya, na nilalapastangan ko daw yung templo na dapat naririto. Di ba? Remember,
in Roman law, hindi pwedeng yung aakusahan mo yung isang tao tapos hindi ka haharap bilang nag-a-accuse. Pero wala dito yung mga Hudyo na taga-Asya. Kaya sabi ni Pablo, dapat naririto yung mga Hudyong taga-Asya na yon. Kung meron man silang, sabi niya, kung mayroon man silang anumang laban sa akin. So makikita niyo po dito, taliwas sa accusation na nilalapastangan niyang templo, siya ay nasa templo na ginagawa ang ritual ng paglilinis. You see? At siya pa nga ay nagdala ng mga tulong, hindi para manggulo, but nagdala siya ng tulong para itulong sa mga naghihirap na mga Hudyo. And tila hinahamon ni Pablo dito at hinahanap niya yung mga taga-Asya na umakusa sa kanya. Pagpapakita ito ng kalakasan ng loob ni Pablo na harapin yung nag-aakusa sa kanya dahil alam niyang wala siyang ginagawang mali. You see? Pero in verse 21, in his summary sa kanyang depensa, ito talaga yung punot dulo ng lahat ng ito. Bakit nangyari ito kay Pablo? Bakit siya inaakusahan? Sabi niya, ano lang yon, palabas lang yon, yung tatlong yon, palabas lang yon. At hindi yung totoo. Pero ito yung totoong dahilan, bakit nila ako sinasakdal ngayon. Verse 21, maliban sa isang bagay na ito, na aking isinigaw habang nakatayo sa gitna nila, tungkol sa pagkabuhay ng mga patay, ako'y nililitis sa harapan mo sa araw na ito. Sabi ni Pablo dito, Felix, ito yung dahilan bakit nila ako sinasakdal. Why? Dahil ito ay tungkol sa pagkabuhay ng mga patay. Dahil ito tungkol ito sa pagkabuhay ng mga patay. Now, sino po ang tinutukoy dito ni Pablo? Ang tinutukoy dito ni Pablo ay ang Panginoong Hesus. Ang pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus na patunay na siya ang Mesaya na ayaw tanggapin ng mga Hudyo. Ang pagkamuhi nila kay Pablo ay nag-ugat sa pagkamuhi nila sa Panginoong Hesus. Yun ang pinapakita ni Pablo dito. They hate me, inaakusahan nila ako, it's because ayaw nilang tanggapin na si Jesus ang Mesaya dahil siya ay namatay at nabuhay muli. At ayaw tanggapin niyo ng mga Hudyo. Well, sabi nga sa John 15, buksan natin ang ating mga Biblia sa John chapter 15. John 15. John 15 verse 18. Sabi ng Panginoong Hesus, John 15 verse 18, kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. And in verse 20, alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang inuusig, kayo man ay kanilang usigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo naman ay tutuparin din nila. And in verse 23, ang napupuot sa akin ay napupuot din sa aking Ama. So makikita niyo po dito, ang point is this, ang pagtanggi ng mundo sa Panginoong Hesus ay hindi matatapos or hindi mawawala hanggang sa kasalukuyang panahon. And nakita natin yon sa panahon ni Pablo. Tunay na siya'y kinamuyan dahil ang kinakamuyan talaga ng mga Hudyo na umakusa sa kanya ay ang Panginoong Hesus. Na hindi nila matanggap na siyang Mesaya at tagapagligtas. And take note, ang sinabi ng Panginoong Hesus ay nagkatotoo sa panahon nila Pablo at ito rin ay totoo hanggang sa kasalukuyang panahon natin. Kaya realidad po ang pagtanggi at pagkamuhi sa mga Kristiyano. Hindi lang yun dahil sa kasalanan ni Abraham at ni Sarah. But it is true. Dahil kinamuyan nila ang anak, na siyang pagkamuhidan nila sa Ama, ay kakamuhian din tayo ng mga sumusunod sa Panginoong Hesus. Isa ito sa mga dahilan bakit maraming Kristiyano ang hindi naghahayag ng Ebanghelyo. Yun lang. Yun ay nakakalungkot doon.
Dahil dito, isa ito sa mga dahilan bakit maraming Kristiyano ang hindi nag-aahayag ng Ebanghelyo. Ngunit, in some sense, ito ay isang uri rin ng pagtatanggi sa Panginoong Hesus. Di ba? Makita natin dito ang pagtanggi ng mga Hudyo sa Panginoong Hesus. But you know what? Ang hindi paghahayag ng Ebanghelyo ay in some sense, isa ring uri ng pagtatanggi sa Panginoong Hesus. Tingnan natin sa ating binasa kanina in Matthew chapter 10. Tingnan niyo po, Matthew, very timely yung reading natin kanina. Matthew chapter 10, verse 32 hanggang 33. Anong sinabi dito in Matthew 10, 32 to 33? Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Now, I want you to listen to this word by word. Listen, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Verse 33, ngunit, sino mang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao ay ipagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Alam niyo ba? Hindi niyo alam. Alam niyo ba anong konteksto ng pagkakasabi nito ng Panginoong Hesus? Pinakinggan niyo ba yung pagbabasa kanina ng Matthew 10? Natatandaan niyo nung konteksto? Ano nangyari dito nung sinabi ito ng Panginoong Hesus? Anong konteksto? Ang konteksto ay pagsusugo sa 12 disciples sa paghahayag ng Ebanghelyo. Yun yung konteksto. Parte ito ng instruction ng Panginoong Hesus bago niya isugo ang 12 disciples upang ihayag ang Ebanghelyo. Yun yung context. It's about preaching the good news. Sa panahon nila, na dumating na ang kaharian ng Diyos. Yun yung context nito. Ito ay malinaw na patungkol sa paghahayag, patungkol kay Kristo o ang pagkakaila kay Kristo. Yun yung konteksto nito. And sa ganitong paraan, tinatanggayan natin ang Panginoong Hesus kapag kinakaila natin o hindi natin inihahayag ang kanyang pangalan. Marami pang pwedeng maging dahilan. Pwedeng katamaran, pwedeng katamaran sa pag-aaral kaya kulang sa kaalaman, pwedeng dahil may kasalanan at hindi confident sa paghahayag ng Ebanghelyo, or pwedeng maraming dahilan. Hindi. Or pwedeng ayaw, kaya maraming dahilan. Kasi kung gusto mo yan, marami kang paraan. Somehow, totoo yun, no? Marami mang pwedeng maging dahilan. Pero, kung titingnan po natin ang Matthew chapter 10, ang isang pangunahing dahilan kung bakit hindi naghahayag ang isang tao o isang Kristiyano ay ang pagkamuhi na maaari niyang matanggap. Tingnan niyo po yung verse 16 to 18 ng Matthew 10. 16 to 18 ng Matthew 10. Sabi diyan, ngayon, sabi ng Panginoong Hesus, sinusugo ko kayong tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayong gaya ng mga ahas at maamong gaya ng mga kalapati. Verse 17, mag-ingat kayo sa mga tao sapagkat ibibigay nila kayo sa mga hukuman at hagupitin nila kayo sa kanilang mga sinagoga. At kakalad ka rin nila kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Now, listen to this. Wala pa si Pablo neto. Pero sinabi ito ng Panginoong Hesus. Pero, halos lahat ng sinabi niya dito ay nagkatotoo sa buhay ni Pablo.
Ba't anong dahilan? Bakit kakalad ka rin nila ang mga mananampalataya sa harap ng mga gobernador? Listen, upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Galing, no? Dito pa lang pinapakita na ng Panginoong Hesus na ang persecution or pag-uusig ay kaparaanan ng Diyos upang mahayag ang ebanghelyo sa mga hari at mga hentil. And kung papatuloy natin sa 21 hanggang 22, sabi niya, ipinagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid tungo sa kamatayan at ng ama ang kanyang anak at maghihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang at ipapatay nila ang mga ito at kapupuotan kayo ng lahat dahil sa aking pangalan. Ngunit, ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Now, dito nyo po makikita ang pangunahing mangyayari sa mga Kristiyano na naghahayag ng pangalan ni Jesus is ang physical na pagkamuhi or pagkamuhi ng mundo sa kanila. Kaya nga sabi ko, maraming pwedeng dahilan ng hindi paghayag ng Ebanghelyo, pero ito yung isang pangunahing dahilan at ito yung pangunahing pinapakita ng Panginoong Hesus. Sa makatuwid po, no? Isa itong instruction ng Panginoong Hesus sa mga disciples niya na kanyang pinapadala upang ihayag ang Ebanghelyo. Na kung, balik tayo sa verse 32, kinikilala niyo ako sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin kayo. Ngunit kung ipagkakaila niyo ako sa harapan ng mga tao, ay ipagkakaila ko rin naman kayo sa harapan ng Ama. So that is both instruction and warning. Sa makatuwid po, anuman ang dahilan, listen, ang hindi pagkakaroon ng pagnanais at pagkilos na intentional na ihayag ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ay maaaring maituring na pagkakaila sa Kanya. Narinig niyo po yun? Ulitin ko po. Ano man ang dahilan, ang hindi pagkakaroon ng pagnanais at pagkilos na intentional na ihayag ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ay maaaring maituring na pagkakaila sa Kanya. Sa makatuwid, ito po ang mensahe. Ang mga saksi ng Panginoong Hesus ay tinawag upang ipahayag ang Ebanghelyo sa anumang kalagayan. At ang sadyang pagpapabaya sa gawaing ito ay kasalanan. Ulitin ko po, ang mga saksi ng Panginoong Hesus ay tinawag upang ihapahayag ang Ebanghelyo sa anumang kalagayan. Ang sadyang pagpapabaya sa gawaing ito ay kasalanan. Ngayon, may iba-iba po tayong sitwasyon. At gusto ko po itong bigyang pansin sa bawat isa. Gaya nga ng pinakinggan natin kanina, no? Nireview natin yung preaching ni Pastor Olan. Hindi to programa. Di ba? Hindi program. Hindi, usap tayo every Monday, evangelism. Tapos kapag hindi ka nakapag-evangelism ng Monday, ikaw ay nagkasala. Hindi ganon. Tama po yun. Hindi ganon. Dahil may iba't iba tayong sitwasyon. Sa akin, wala akong chance upang makapag-usap at mahayag ang Ebanghelyo sa aking mga katrabaho kasi wala naman ako katrabaho. Nasa bahay lang ako nagtatrabaho. Ang iba naman sa inyo ay walang chance na pumunta sa pier o sa iba't ibang lugar para magiging ng Ebanghelyo, pero dahil kayo ay nagtatrabaho. Ang iba naman sa atin ay nag-aaral, pupunta sa school. Ang iba naman sa atin, nasa bahay lang, nagtatrabaho. So you see, may iba't iba po tayong sitwasyon at kalagayan. And so, hindi po natin binibigyang diin dito na kapag hindi ka lumabas kada hapon upang maghayag ng Ebanghelyo, ikay nagkakasala. Hindi ganon ang ating sinasabi dito.
At hindi iyon ang tinuturo natin. No? Pero ang pinapakita po sa atin, sa kalagayan ba natin na meron tayo, intention ba natin at ginagawa ba natin na may hayag ang ebanghelyo? For example, ikaw nagtatrabaho ka. Nung pumasok ka ba sa trabaho mo, nasa isipan mo na ba na okay, papasok ako dito at ihahayag ko na si Jesus ay ang tagapagligtas at ang Panginoon ng lahat? O sa mga papasok pa lang sa trabaho dyan, mga naghahanap sa trabaho, nasa isip mo na ba na kapag ikaw ay natanggap doon sa workplace na yun, ang pinakalayunin mo ay may pahayag ang pangalan ni Kristo? Sa pagbalik nyo sa school, sa mga nag-aaral dito, hinahanda mo ba ang sarili mo na sa pagbalik mo sa school ay may hayag mo ang pangalan ni Kristo? Ikaw na hindi pumupunta sa office, nasa bahay ka lang nagtatrabaho, nagbibigay ka ba ng oras upang lumabas, upang mahayag ang ebanghelyo? So you see, iba't iba tayo ng pinagdadaanan, iba't iba tayo ng sitwasyon, pero ang tanong, intensyon ba natin at kumikilos ba tayo na may hayag ang ebanghelyo? Kaya lagi kong sinasabi sa asawa ko kasi she's looking for a job and she's desiring na magsimula na magtrabaho sa government man or sa isang private company. Lagi kong sinasabi sa kanya, your ultimate goal is mahayag mong ebanghelyo sa mga workmates mo. Hindi para makapagtrabaho, para kumita ka at magkaroon tayo ng security. Well, yes, kailangan natin yun, pero hindi iyon ang identity mo. Ikaw ay Kristiyano. Kaya kung ikaw man ay papasok dyan, laging bit-bit ng iyong puso at isipan na ihayag si Kristo. Yun ang tinuturo sa bawat Kristiyano. Yun yung Matthew 28, 18 to 20. As you go, natatandaan niyo yun? Sa inyong paghayo. Ibig sabihin, sa inyong pagpunta sa school, sa inyong pagpunta sa workplace, sa inyong paglabas, as you go, make disciples. Ihayag ninyo si Kristo. Huwag kalimutan ang ating paghahayag ay hindi nakabase sa ating sitwasyon, kundi ginagawa natin ito sa bawat sitwasyon. Magkaiba yun. Ay kuya, estudyante ako, hindi ako makasama sa inyo, hindi ako makapag-preach ng gospel, ha? Ay kuya, may trabaho ako eh. Tapos overtime pa. Hindi ako makapag-preach ng gospel, kuya. Hindi ko ma-share si Christ. Ha? Ganun kasi yung pag-iisip natin, di ba? Ay, wala kasi akong kaibigan, wala akong workmates. Hindi ako makakapag-share ng gospel. Yun kasi yung mindset natin eh. But ang tamang pag-iisip is again, ang ating paghahayag ay hindi nakabase sa ating sitwasyon, kundi ginagawa natin ito sa bawat sitwasyon. Kung ikaw ay naniniwala na soberano ang Diyos sa lahat, ibig sabihin, naniniwala ka na yung trabaho mo dyan, yung school kung saan ka nag-aaral, ay kalooban ng Diyos. Tama? At kung kalooban ng Diyos na nandiyan ka, anong purpose niya? Bakit nilagay ka niyan? Para magpaganda, magpapogi? Magkaroon ng boyfriend, ng girlfriend? Para kumita ng pera, yumaman? Yun ba ang layunin ng Diyos? Bakit binigyan ka niya ng trabaho, dinala ka niya sa magandang school? Hindi. Nilalagay tayo ng Panginoon para mahayag ang kanyang pangalan. Huwag kalimutan ang ating pagkakakilanlan at katungkulan. You know what? Witnesses, bilang mga saksi ni Kristo ay ating identity at ating katungkulan. Ang paghahayag ng Ebanghelyo ay parehong nakaugat sa kung sino na tayo kay Kristo
at ano ang layunin natin bilang lingkod ni Kristo. Kabalikat ng iyong pagiging Kristiyano, ang paghahayag ng ginawa ni Kristo. Kung ikaw ay Kristiyano, kabalikat na nun, naihayag mo kung anong ginawa ni Kristo. At utos sa iyo bilang Kristiyano ang ihayag ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kung kaya ang hindi paghahayag ng Ebanghelyo ay parehong pagkakaila sa Kanya at pagsuway sa Kanya. Kita niyo yun? Ang isang mananampalataya na hindi pinapangaral ang pangalan ni Kristo ay pagpapakita ng taliwas sa kanyang identity bilang mananampalataya. Ang ating kasing iniisip lagi, ang paghahayag ng Ebanghelyo ay isang, alam mo yon, yung parang schedule na kailangan nating gawin. Yun nga, program. Yun kasi ang ating pag-iisip patungkol sa pag-ebanghelyo. It's a program. Walang sinabi si Ryle na mag-share ng gospel. Hindi rin kami nag-share. O, yan na. Sinabi niya na, next week daw. Naririnig niyo po yun? Hindi niyo narinig kasi nawala yung battery, no? Narinig niyo po yun? Hindi kasi ganun ang paghahayag ng Ebanghelyo. Sabi nga ni Pastor Olan, hindi yan programa. Buhay yan. Identity yan ng isang Kristiyano. Kaya tandaan ninyo, ang hindi paghahayag ng Ebanghelyo ay parehong pagkakaila sa Kanya at pagsuway sa Panginoong Hesus. Ngayon, dito sa tagpong ito, na binasa natin in Acts 24, tunay na mahirap ang pinagdadaanan ni Pablo. Diba? Napakahirap po. At alam niyo po ba, mamaya, next Sunday, mababasa natin, di ba nililitis si Pablo dito? 2 years ang lilipas. Nandun pa rin siya. Can you imagine that? You were falsely accused. Wala kang ginawa. Wala kang ginawang paglabag. Inakusahan ka lang kasi ayaw nila tanggapin yung Panginoong Hesus mo. Pablo ay nagpapatuloy na makulong for 2 years. Kaya niyo yan? Kaya gusto ko ipakita sa inyo, napakahirap ng pinagdadaanan ni Pablo dahil sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Pero tingnan po natin, ano yung naging komento niya tungkol dito. And yun ay sinabi niya kay Timoteo. Puntahan natin ang 2 Timothy, ikalawang letter ni Pablo kay Timoteo. 2 Timothy chapter 2, verse 8 to 13. 2 Timothy chapter 2, verse 8 to 13. Pakinggan niyo po kung anong komento ni Pablo sa kanyang pinagdaanan dito sa ating binabasa ngayon. Verse 8, sabi ni Pablo kay Timoteo, alalahanin mo si Jesucristo na muling binuhay mula sa mga patay. Again, ito na naman, resurrection. Mula sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo, na dahil sa Kanya, pakinggan niyo po, no? At na dahil sa Kanya ay nagtitiis ako ng kahirapan, maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala na tulad sa isang masamang tao. Alam niyo, tinutukoy niya dito, pagkakulong. Sinasabi niya, no? Dahil kay Jesus, nagtitiis ako ng paghihirap. Even to the point na ako ay ikulong, na para bang ako ay isang masamang tao. Ngunit, ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos. Kaya, ang sabi ni Pablo, aking tinitiis ang lahat ng mga bagay mga bagay dahil sa mga hinirang. Wow. Thank you, Pablo. Salamat sa biyaya ng Panginoon na kumilos sa buhay ni Pablo. Na bagaman napakahirap ng kanyang dinanas, anong iniisip niya? Kapakanan mo.
Kapakanan mo yun. Hinirang ka, di ba? Pero Pablo, tiniis niya yung paghihirap na yun. Para saan? Dahil kanino? Dahil sa mga hinirang. Upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhatian na may kaluwalhatiang walang hanggan. And binanggit muli ni Pablo ang kaparehong sinabi ng Panginoong Jesus. Verse 11. Tapat ang salita. Kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo'y magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakaila siya, ay ikakaila rin niya tayo. Kung tayo'y hindi tapat, siya'y nananatiling tapat. Sapagkat hindi niya may pagkakaila ang kanyang sarili. See? Bagaman siya ay nakakulong, no? Hindi nito nahadlangan ang paglaganap ng salita ng Diyos. Binigyang linaw yan ni Pablo dito. Bagaman ako'y, di ba? Bounded by chain, pero hindi nababound ang salita ng Diyos. At sinabi ni Pablo na hindi ito mahadlangan ng kahit na anumang sitwasyon. Tingnan niyo po kung anong mindset merong si Pablo. Siguro tayo, kung makulong lang tayo, ay hindi na masishare yung gospel. Ay kuya, may work na ako, hindi na ako makapag-share ng gospel. Ay kuya, estudyante pa ako, estudyante na ako, hindi ako makapag-share ng gospel. Ganun yung pag-iisip natin eh. Tama ba? Ganun ba pag-iisip natin? Pero si Pablo, ako man ay may tanikala, pero hindi nagagapos ang salita ng Diyos. Wow! Ganun dapat mag-isip ang bawat mananampalataya. Kaya ito ay dapat magbigay sa atin ng lubos na pagpapaalala at pagtatama. Kung dinadahilan natin ang ating sitwasyon, ang dahilan bakit hindi natin naihahayag ang Ebanghelyo. Mahiya naman tayo kay Pablo. Nakulong ka para hindi ka makapag-share ng gospel? Mahiya tayo sa mga pinagpe-pray natin tuwing hapon. Ano pinagpe-pray natin tuwing hapon? Pinagpe-pray natin yung mga persecuted. Tapos tayo, ang laya-laya natin. Pero imbis na si Kristo ang ipakilala, sarili natin ang ating pinapakilala. Alam nyo, kung may ganito tayong pag-iisip, gaya ni Pablo, titiisin ang lahat ng mga bagay. Bakit? Para sa mga hinirang. You know what? We will never stop preaching the gospel. Tandaan nyo, ang paghahayag ng Ebanghelyo ay para sa kaligtasan ng mga hinirang. Kaya nga tanong ko sa inyo kanina, anong goal nyo sa church? Nung tinanong ko ba yon, naisip nyo ba, more men to be saved? Na maligtas ang mga hinirang ng Diyos? Naisip nyo po ba yon? Are you concerned about the salvation ng ibang tao? Or sarili lang natin ang ating iniisip? Well, sasabihin ng iba sa atin, bakit maraming hindi tumatanggap? Kuya, ilang beses na tayo nagsishare ng gospel, wala talagang pumupunta. Well, wag po tayong manghihina dahil ang isa pang layunin ng pag-ebanghelyo ay upang hatulan ng mga hindi sumasampalataya. At ito, paulit-ulitin natin itong na ipapaalala sa isa't isa. Gospel, evangelism, is para sa kaligtasan at para sa paghahatol sa mga hindi mananampalataya. And one more thing na gusto ko pong idagdag doon, ang pag-ebanghelyo ay para din sa ating pagpapabanal. And this is what I learned from
shinare ni Unashamed Gospel, Unashamed Evangelist. Ganda, no? Kung pinanood niyo yung shinare ko na video, ang pag-ebanghelyo ay para din sa ating sanctification. Ang pag-ebanghelyo ay para sa ating pagpapabanal. Why? Dahil kapag tayo ay patuloy na naghahayag ng ebanghelyo, sinasanay tayo sa ating obedience. Ito'y pagsasanay sa ating pagsunod. At ito ay paraan ng Diyos upang palaguin ang ating pagtitiwala at pag-asa sa Diyos dahil hindi tayong nagliligtas, ang Diyos ang nagliligtas. At dito hinuhubog yung ating habag at awa sa mga tao. At dito din, inuudyo ka ng pamumuhay ng banal. Hindi ng pagkukunwari kasi napakahirap mag-share ng gospel pero tayo ay namumuhay sa kasalanan. And sa pag-ebanghelyo din, kinokomprota yung pride natin. Ay, nakakahiyang mapahiya sa pier. Nakakahiya pag tumatayo ka doon, pinagtitinginan ka ng iba, hindi mo alam kung ano sinasabi nila sa iyo. Doon, ibibreak yung pride mo. Ipapakumbaba ka ba? Nakakaya mag-share sa school, kuya. Tatawagin akong weird. Nakakalungkot mag-share ng gospel sa workplace. Wala nang sasabay sa akin. Wala nang makipagkaibigan sa akin. You know what? Pag-ebanghelyo will really break our pride. Babasagin din ito yung katamaran natin. Babasagin ito yung pagkawala natin ng urgency at pagkawala ng pakialam sa ebanghelyo. Di ba? Sa makatuwid po, ang pag-ebanghelyo ay para sa kaligtasan, sa hatol, at pagpapabanal. Ang pag-ebanghelyo ay may layunin. At yun yung tatlong layunin niya. To save, to judge, and to sanctify. Kaya po ito po yung mensahe sa atin sa hapong ito. Late na, no? Nasabi ko na pala ito kanina. Kaya nga, di ba, ang mensahe sa atin, ang mga saksi ng Panginoong Hesus ay tinawag upang ipahayag ang ebanghelyo sa anumang kalagayan. Ang sadyang pagpapabaya sa gawaing ito ay kasalanan. Kaya gawin po natin ang nararapat. Ano yung nararapat na gawin? Again, wala nang iba. Lumago tayo sa kaparaanan ng biyaya ng Diyos. Aralin ng salita, patuloy na manalangin, mamuhay ng matuwid. Kasi reputasyon din talaga natin ang tinitingnan ng mga tao sa labas. Kaya nga, di ba, kahapon, nagkaroon tayo ng Bible study and tayo nagagalak na merong pumunta. And magpatuloy ang ating pagpapanalangin at pag-i-invite, pag-ihikayat. Kaya, di ba, pag naghihikayat ka, matcha-challenge ka talaga, alam nitong kaibigan ko, nagmumura pa ako. Ano ko to invite? Ay, alam ng workmate ko, may patago akong pag-i-invite ko to, punta yun na church, baka malaman ni pastor na yung ginagawa kong kabalastagan sa workplace. Di ba? Matcha-challenge ka. Kaya nga, sabi ko sa asawa ko, alam mo, ang pag-ebanghelyo, hindi man yan yung ultimate, pero masasabi ko na yan yung isa sa pinakamataas na gawain ng isang Kristiyano. Kasi doon talaga matcha-challenge yung pamumuhay mo ng banal. Matcha-challenge yung katamaran mo. Bakit? Madali lang maging isang worship leader. Madali lang maging isang tagapag-ayos ng mga video dyan. Madali lang mag-play ng instrument. Madali lang maglinis ng kapilya. Di ba? Dali-dali, di ba? Pero subukan mo, sabi mo, lumabas ka, tihag ebanghelyo. Doon na mabe-break. Doon na makikita kung sino talaga tayo. Doon na talaga makikita yung ating obedience sa Panginoon. Bagaman obedience lahat yung sinabi ko, ha? Pero doon mas makikita
Di ba? Ang dali-dali. Pumunta ng conference. Sali tayo ng conference. Pabasa. Okay, go. Dali-dali, magturo ng mga bata. Pero paglabas, mamuhay bilang Kristiyano at ipahayag ang pangalan ni Kristo, nagagawa ba natin? So pagtatapos po, nakita natin na depensahan ni Pablo ang mga akusasyon sa kanya. Yung tatlo, cleared. Pero pinakita doon ni Pablo kung anong tunay na dahilan, bakit siya kinakamuyan at bakit siya inakusahan. Yun ay pagtanggi kay Jesus bilang Mesaya. Pagtanggi kay Jesus bilang tagapagligtas. At in-extend natin yung nangyari dito, ginamit natin yung principle na yon at nakita natin na sa ibang paraan, tinatanggihan ng mga Kristiyano si Jesus. Sa anong paraan? Sa hindi paghahayag ng kanyang pangalan. Tandaan natin, ang layunin ng pag-ebanghelyo ay pagliligtas sa mga hinirang, paghatol sa mga hindi sumasampalataya, at pagpapabanal sa mga mananampalataya. Kaya huwag nating sayangin yung pribilehiyo to preach the gospel upang maranasan natin ang layunin nito. Hindi ba kayo magagalak na madagdagan tayo? Na makita ninyo na may wow, niligtas ang Diyos. Hindi pa kayo nagagalak sa ganun? Hindi pa kayo excited sa ganun? Ako, sawang-sawa na po ako. Tayo na lang. Gaya ng sinabi ko, mahina tayo sa pananalangin dahil hindi natin nakikita yung sagot sa ating panalangin. Dahil hindi naman tayo nananalangin, ganun din. Ang hina natin sa pag-ebanghelyo kasi wala tayong nakikitang naliligtas. Bakit? Hindi naman kasi tayo nag-ebanghelyo. Kaya one afternoon, nung pauwi na kami, ewan ko, galing ata tayo sa preaching din nun. Sabi ko sa asawa ko, tama no? Ang nagdadagdag sa iglesia ay ang Diyos. Pero wag nating tatanggalin yung kaparaanan ng Diyos na niloob niya na gamitin ang bawat mananampalataya upang maidagdag sa iglesia. Bakit hindi wala tayong nakikitang ibang naliligtas? Kasi hindi naman tayo kumikilos. And we must be confronted to that. No, ano? Eto, sorry to say, hindi ko to, ang ibig ko lang sabihin is, nawa yung dalhin nyo dito next time, yung mga na-share nyo ng gospel. Hindi yung mga nanliligaw sa inyo. Hindi ko ang ibig ko lang sabihin, gusto ko pong ipakita sa bawat isa, magdala tayo ng tao. Hindi sa iglesia, but kay Kristo. Gawin natin ang nararapat. Let's make use, yung kaparaanan ng biyaya ng Diyos. Sa pagtatapos, ito yung challenge sa lahat. Pinapamuhay ba natin ang ating pagkakakilanlan sa pamagitan ng paghahayag ng Ebanghelyo? Ginagawa ba natin bilang tapat na mga lingkod ang tungkulin na ihayag ang Ebanghelyo? Inihanda o ginagawa ba natin ang mga nararapat na paghahanda para ipahayag ang Ebanghelyo? Ikaw po ay saksi ni Kristo. Ihayag mo ang pangalan niya at ikaw ay lingkod ni Kristo. Maging tapat ka sa pag-iebanghelyo. May pagkamuhiman mula sa mundo, pero may kagalakan naman sa pagkakaligtas at pagpapabanal sa mga nakay Kristo. Ito po ang salita ng Diyos. Makinig po ang may pandinig. Let us pray. Father in heaven, maraming salamat po sa tagpong ito na sa pagdedepensa ni Pablo ay nakita namin ang kanyang tunay na pamumuhay ng may malinis sa budhi sa iyong harapan at sa mga tao. Walang ni isa sa mga akusasyon sa kanya na totoo. Pero pinakita niya ang tunay na dahilan ng lahat ng iyon. And yun ay dahil sa pagkumuhin ng mga Hudyo na si Jesus, na ikaw, aming Panginoong Jesus, ang tunay na tagapagligtas. At ito ay nagbigay sa amin ng challenge na maging tapat din ng mga lingkod
at tapat na Kristiyano na ipahayag ang Ebanghelyo. Bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, sa pamagitan ng iyong biyaya, na kami ay magkaroon ng desire at kami ay kumilos na maging Kristiyano na pinapahayag ang magandang balita na kay Kristo Jesus. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.